how to become an AI-powered technical virtual assistant. So kung curious ka kung ano yung technical virtual assistant, bagay sa'yo itong video na to. No? Pag-uusapan natin yung mga kailangang gawin, mga kailangang aralin, and yung mga skills na pwede mong ma-acquire. So tara, pag-usapan na natin. Let's go! So here is our overview. So we're talking about what is a technical VA, difference between a general VA and a technical VA, skills you need to learn, and we have other tools like mga project management tools and characteristics of a technical VA and portfolio, where to find clients, how to upskill and specializing, and yung mga hourly rates. So pakilala pa lang muna ako mga quiz, no? So again, I'm RJV. I graduated BS Computer Science. And I've been in the IT industry for the past 12 years. And I've been freelancing since 2017. And I started Upwork in 2018. So these are my latest stats mga quiz. I'm a top rated plus freelancer. Earned 100k plus USD. And now I'm specializing in AI automation. Right now I'm earning at least $20 to $40 per hour on each project. And currently I have 3 direct clients. So those are outside Upwork na mga quiz. So yan, ayan yung Upwork profile ko. So you can check na lang. Ayan, 100k earnings. Then I have 37 jobs in total. 5,718 total hours. And ito yung mga recent projects ko na natapos, no, sa Upwork. So right now yung Upwork ko medyo nagpapahinga siya. Kaya ito lang muna yung meron ako sa ngayon na mapapakita ko, no. So ayan yung mga yung latest project ko, that's $44 per hour. Then ito itong Zapier specialist na to, pinagawa sa akin diyan from Zapier naging N8N. No, ayun yung mga previous projects ko mga quiz. And yeah, so let's talk about technical virtual assistant. Ano nga ba yun? So it's a VA specializing in technical tasks such as website funnel management or building, and AI and workflow automation and online tools. Actually, marami pang sakop si technical virtual assistant. As long as you are working in a technical side of things, you are considered as a technical virtual assistant, no? Kahit outside dito sa mga na mga nabanggit ko, kahit wala dito. Kasi papasok din dyan yung mga data analyst, mga ganyan, and other technical jobs, no, or technical work. But right now, we are going to focus and discuss how to become an AI-powered technical virtual assistant, mga quiz. So, ito nga ba yung advantage, no, of being a technical virtual assistant? So, it's less saturation compared to general VA roles. This has fewer competitors kasi sobrang specialized nung skill na required to become a tech VA. So, hindi lahat makakapasok mga quiz. And it's easy to specialize later on. So, sa ngayon, kung broad yung skill mo as a technical VA, later on, you can focus or specialize, no? Let's say, kung gusto mong maging specialized in CRM management, especially high level, or specialized with AI automation, or you are specializing with creating funnels and websites. So pwede yun, no? And of course, yung career growth dito mga quiz, as a technical VA, so pwede kang makakuha ng mga advanced roles, no, kasi nasa tech industry nga mga quiz. And syempre higher rates obviously. So compared natin sa ibang VA work, mas mataas yung rates ng pagiging technical VA. So from the word itself kasi, technical yung trabaho natin. And anything that is technical, dapat talaga mataas yung bigayan, no? Or yung rates nga. So let's differentiate between general VA and technical VA. So in general VA mga quiz is focused on administrative tasks. Yan, mga basic support such as administrative support, research, customer service, personal assistance, and event planning, no? So ayun yung mga normal na task ng isang general VA. Whereas kung tech VA ka, you are specialized in skills in tech platforms and tools. Yan, mga websites and funnels. Marunong ka mag-prompt engineering because you are an AI-powered technical VA. Dapat marunong ka yan. And we have the vibe coding at least. We have AI automation and integration. Then dapat at least then data management and analysis. And we have the technical training and support, no? So as you can see the difference of between two. So si general VA is sort of meron siyang mga fixed na task and bibigyan lang siya ng client ng task. Whereas si technical VA pwede siya maging task doer pero at the same time problem solver, no? Which is ayun yung pinakailangan mo kung gusto mo maging technical VA. Dapat marunong ka sa problem solving, which we are going to discuss more later on mga quiz. Yan, skills you need to learn. So, inulit ko na lang to. So, again, kailangan mo matuto ng prompt engineering,
AI automation, funnels management, go high level or kahit anong CRM. We have the chatbot setup and voice AI setup. Then yun, vibe coding, no? Pero hindi mo naman to kailangan matutunan at once. So siguro paunti-unti lang mga quiz kasi iba-iba to ng scope pero under siya ng pagiging technical VA, no? So, ito yung mga tools na kakailanganin mo to become a technical BA. So, when it comes to website management or website building, ito yung mga key platforms natin. So, ayan yung WordPress, Squarespace, saka Webflow. And what it can do is, it can do, ayan, website creation. You can also do maintenance, saka mga updates, no? So, next tayo, ayan yung WordPress dashboard. Then, andyan din yung Squarespace dashboard. So, ayan, kung hindi nyo pa nakikita si Squarespace, ayan yun. Then, for AI automation, ito yung pinaka gusto kong i-focus nyo mga quiz. We have Zapier, Make, Enit, and saka Power Automate, no? Pero ito yung pinaka ginagamit natin. Actually, marami pang AI automation tools pero hindi kasi ganun kadami yung demand niya compared dito sa tatlo na to or sa apat na nabanggit ko. So obviously, this is for automating workflows and pag-integrate ng mga apps to communicate with each other, no? So ayan yung ating Zapier. Ayan, ganyan siya. So pag nag-open ka ng Zapier, ganyan yung makikita mo. Then we have the Make dashboard. So ayan din yun. Then N8N, ganito naman. And of course, you are an AI-powered technical virtual assistant. Dapat marunong ka sa mga LLM tools. Ito yung mga ginagamit natin usually. So malamang sa malamang familiar ka na sa mga to or nagamit mo na siya. So ayan, we have the ChatGPT, Claude, and Gemini, you know. So yung ginagawa nito is to understand, process, and generate human-like text by identifying complex patterns within a massive dataset. So pagka nag-send ka ng request, for example, kay ChatGPT, so let's say, generate an email for me. So it's a generative na na language or natural language yung kaya niyang i-process. Depende kung anong i-request mo, no? So that's how powerful this is, mga quiz, no? Yung LLM natin. So LLM is large language model. Hindi ko pwedeng sabihing AI tools kasi masyadong broad. These are LLM tools na kailangan nating maaral or matutunan, no? Meron silang advantages. So, si GPT or OpenAI or ChatGPT, goods yan for complex reasons, mga high-stakes analysis, and coding. So, yun. And then, sa Claude naman, effective to for human-like writing. So, sobrang ganda nung write niya. So, kung gumagamit ka ng or kailangan mong gumamit ng LLM tool for your academics, mga ganyan, I suggest Claude. Yung gamitin mo kasi yun yung pinamaganda kasi hindi siya tunog robot, no? Or AI. So, I suggest Claude for that. Ang lupit niya for long-form content saka mga coding agents, mga quiz. So, sa coding, okay din siya. Then, ayan, we have the Gemini. So, their latest model is Gemini 3 Pro. So, this is well-suited for mga multimodal task, mga video generation, image generation, and mga long context na processing, no, mga quiz. So, ayun yung maganda kay Gemini. So, next tayo. And also, we have the funnels management and building. So, you can check System IO and ClickFunnels for that. So, their main tasks are building sales funnels, mga lead gen, conversion tracking. So, as a technical virtual assistant, kung marunong ka sa funnels, okay din, goods din, di ba? So, ayan, yung ClickFunnels na dashboard, tapos System IO dashboard. Then, we have the project management tools. So, as a tech VA, dapat marunong din tayo sa mga to, no? At least kahit isa or dalawa lang. Yung mga common tools na ginagamit for project management is Monday, Asana, saka Notion, no? Ayun yung top 3 na ginagamit sa ngayon ng mga client for project management. So, ayun yung ng Monday, ayun yung UI ng Asana or dashboard. Then, ito yung sa Notion, no? So, ayan. Tingnan nyo, almost the same lang sila, no? Pero meron ding pagkakaiba yung tatlo na yan. Yan, CRM tools, obviously, no? Dapat marunong ka sa CRM. Ayan, nandyan yung HubSpot, saka, ayan, Close.io, another CRM. Actually, marami pa merong Pipedrive, Zoho CRM, mga ganyan. So, iba-iba din, mga quiz. Pero at least, I will suggest, dapat aside from one CRM, dapat marunong ka rin sa ibang CRM. Siguro, yung HubSpot, yun. Yung Pipedrive, sikat din yun. And importante to, mga quiz, sa itong CRM na to for, ayan, customer relationship management kasi lahat ng leads, customers, mga contacts, and everything, dito kasi minamanage siya. And lahat ng business may ganun.
So, napaka-importante as a tech VA. Ayan, HubSpot. Ayan, ito, high level eh. Kaya ko to hiniwalay kasi CRM siya, oo, pero kasi sobrang dami niya ng features, no? So, hindi lang siya basta CRM. It can also do funnels, mga email campaigns, and automations, kaya niya na rin, saka mga SMS and everything, no? So, kaya nakahiwalay siya dyan. So, sobrang daming features ng high level. And as a technical VA, advantage to. So, for me, kung marunong ka sa AI automation plus high level, goods na yon, no? So, yan, aralin nyo rin yan mga quiz. And meron tayong video for that. Yan, ayun yung high level. So, medyo luma na tong nasa, nasa picture na to. Kasi ang dami nang nadagdag sa kanya. Meron na siyang AI capabilities. Tapos, yun, mga memberships, reputation, and everything. Habang tumatagal, mas dumadami yung features niya. And syempre, additionally, kung matututo ka rin mag-setup ng mga voice AI, so ngayon, booming siya. So, ang key tools na ginagamit dyan is yan, VAPI saka retail, no? Actually, may video ako about voice AI with VAPI saka high level. So, sa retail, wala pa. Pero, ito yung ginagamit, no, yung dalawa na to for creating voice AI. So, ang pinaka-ginagawa nito mga quiz is AI na yung tumatawag sa customer for outbound. Pwede rin siyang maging receptionist or AI receptionist niya. Inbound naman, no, siya na yung nag-take ng calls which can send information ng caller papunta doon sa tao na na hinahanap niya. For example, since AI receptionist nga yung ating scenario, pwede rin siyang mag-set ng appointments and everything as long as naka-connect. For example, yung workflow na yun dito sa VAPI nyo, no, na agent. So, kaya niya i-process lahat yun mga quiz. Ayan, ito yung VAPI. Ayan, may mga agents. Tapos, ilalagay mo dito yung first message niya pag may tumawag. So, ayan yung gagawin niya. Then, we have the Retail AI dashboard. So, almost the same lang sila. Mas mura lang si Retail ng konti kay VAPI. Pero si VAPI yung pinaka-popular sa ngayon na voice AI agent. Actually, marami pa eh. Merong SceneFlow. Yan, mga ganyan. So, check nyo na lang din. Ito rin, kailangan nyo rin matutunan to. So, Vibe Coding Platforms. Then, we have the Lovable, Cloud Code, saka Google AI Studio. So, this is to create mga prototype ng website saka funnel. Kasi, ipoprompt mo na lang yung gusto mong website or funnel or gusto mo, portfolio mo, pwede mong gawin dyan. Siya nagagawa mismo nung design and everything, no? Ipoprompt mo lang, no? So, traditionally, para makagawa ng mga website saka ng funnel na prototype, kailangan kasi i-code yun, no? So, sobrang daming code na kailangan mong aralin and everything para makapag-come up ka ng isang website prototype. Whereas ngayon, we are using Vibe Coding for that. By using several prompts, makakabuo ka na ng website, mga quiz. So, if you're going to create your website or funnel, I suggest mag-aral ka rin ng Vibe Coding Platforms, which is ito na nasa listahan natin. Napakalaking tulong niyan, mga quiz. So, puro tayo dito sa characteristics of a technical VA. So, as a technical VA, dapat meron kang technical ability, marunong kang mag-problem solving, and you have attention to detail. Then, communication skills, no? Kasi, syempre, paano ka magiging technical VA kung wala kang technical ability, no? Obviously. And syempre, sabi ko nga kanina, hindi tayo task doers. We are problem solvers. So, dapat marunong kang mag-solve ng mga issues and mag-troubleshoot ng mga technical problems, mga quiz. And syempre, attention to detail. So, actually, na-develop na to. Pagka marunong ka kasi mag-problem solve or mag-troubleshoot, lahat nung kahit simpleng detalye, kailangan mong tignan or makikita mo na agad, no? Kung may mali ba sa ganito, sa ganyan. Kasi, dapat yung mga gawa natin pulido, no? So, kaya, actually, dapat nag-apply naman yan sa lahat ng skill, hindi lang sa technical VA. Dapat talaga meron tayong attention to detail. And syempre, communication skills, no? So, paano mo mapepresent yung mga thoughts mo kung hindi ka marunong magsalita? So, hindi mo naman kailangan na sobrang galing mag-English. As long as naintindihan ka ng client, goods na yun, no? And ito, one of the important things na kailangan mo as a technical VA, dapat meron kang strong portfolio, no? So, ayan, a strong portfolio will showcase your skills and projects, highlighting your expertise and demonstrating your ability to deliver quality work. So, hindi lang kasi pwedeng sabi-sabi lang, no? Dapat may proof ka. Yun nga, by showing your portfolio. So, if you know Vibe Coding, pwede ka nang mag-create ng portfolio doon, mga quiz. Itong mga to, yan, through Vibe Coding lang yung mga yan. So, di ba, ang ganda. Saka, mabilis lang yan gawin kasi, yun nga, prompt ka na lang and yun, makapag-come up ka na ng portfolio mo, no? Which is, hindi lang basta-basta portfolio, strong portfolio. So, dito na tayo, where to find clients.
So tatlo yan, we have Upwork, Online Jobs PH, sa LinkedIn. Actually sa Facebook, saka sa Reddit, meron na rin, no? So you can check that as well. Pero ito yung pinaka recommend ko, yan Upwork. So technical VA jobs in Upwork. So as you can see, ayan meron. Check nyo yung mga hourly rate, no? Ang lalaki. So 10 to 15, 20 to 45, 6 to 20. Yan, ayun lang yung mga nakita ko. Pero kung mag-search pa kayo deeply, marami pa kayong makikita na mas malaki dito. And ito naman yung sa Online Jobs PH. Ayan, we have Technical Project Manager, Technical VA. So ayan, 1,200 to 2,000 USD. So $800 per month to 1,300 per month. Tapos ito, part-time daw, 280. Hindi niya sinabi kung ilang oras. Mas malaki yung rates sa Upwork compared sa OLJ. Kasi sa Upwork kasi medyo decent yung mga clients doon. Unlike kay Online Jobs, mga tipid mode yung mga yan. Pero makakuha ka dyan ng client din na medyo decent naman kahit papano. You have to check lang or search further. Okay, so how can you upskill, no, and specialize? So obviously, kailangan mo ng continuous learning kasi napaka-importante, no, na yan, nakalagay naman. So it's self-explanatory naman to, mga quiz. So how can you do that? So you can check resources, yan, mga online courses, webinar, certifications, yan, mga Facebook groups din or school groups. Then mga YouTube and Udemy, mga ganyan. Then after that, you can specialize na, no, on a certain area and you can get the benefit of it, obviously. So let's check naman yung hourly saka fixed rates, no. So yung mga beginner natin, you can start from $10 to $15. So, marami nang nakagawa niyan. So, hindi yan imposible, mga quiz. And intermediate rates can range from $20 to $30 per hour or more. And then, specialized tech VAs can earn $35 per hour or more. So, kung mag-specialize ka in AI automation, ito yung mga makikita mong jobs, no? Ayan, so as you can see, N8N and VAPI for part-time project, that's $20 to $40 per hour. And AI automation expert for smart business automation systems, or yan, ChatGPT, Zapier. Then yung isa, $5 to $30 per hour. So need expert help to build and automate trading strategies, no. So ayun yung mga possible na rates na makuha mo sa Upwork. Then, kung specialized ka naman sa high level, ayan, so malaki-laki din yung rates dyan, mga quiz. Ayan, katulad nun, $22 to $37. Yan, GXL plus N8N plus API. Yan, meron ng halong AI automation yan. Since merong N8N saka API, hindi lang high level. Then, ito naman, naghahanap ng trainer saka ng coach, $15 to $30 per hour. Tapos yun naman, go high level expert needed to set up my agency properly. Ayan, purely high level lang yan, mga quiz. $20 to $30 per hour. So, di ba? Goods. Yan, where and how to learn. Saan ka nga ba pwedeng matuto niyan, mga quiz? So, meron kang two options dyan. So, first option mo is to sign up with our Technical Virtual Assistant course. So, andyan yung link sa baba. So, ang course outline natin is meron tayong AI automation dyan with Zapier, Make, N8N, Power Automate. So, from beginner to advanced yun, mga quiz. Hindi lang siya, mga introduction or something. So, beginner to advanced yan. Then, meron din tayong prompt engineering, syempre. Tapos, high level. So, meron din tayong high level na modules doon. Then, we have the vibe coding with Lovable for your portfolio. And para matuto ka rin mag-prototype, no, ng mga funnels and website using Lovable. Hindi lang modules yung meron tayo, syempre, andun din kung paano mo i-set up yung Upwork mo, saka Online Jobs PH profile and LinkedIn din, no. So, pwede na yan. So, actually, pang Upwork lang yung mga nandoon, pero sa OLJ, pwede rin yun. Then, sa LinkedIn, pwede mo rin gamitin. Then, yun, kakasabi ko nga lang, build your portfolio. Then, you can ask questions on strategies on sending proposals and get high-paying clients by our Facebook support group chat. Yan, meron tayong group chat. Tapos meron tayong daily Zoom. Daily Zoom, mga quiz, Monday to Friday, andun ako nakatambay sa Zoom. I can answer your questions as long as available ako. So, andun ako 6 o'clock to 3 p.m. And meron ding mga tao sa gabi, mga quiz, in case hindi sila busy. Basically, 24/7 yung Zoom natin. 24/7. So, meron tao sa umaga, meron tao sa gabi. And yun nga, group chat. So, which you can ask questions about your tech VA journey, no? Or kung ano man tulong na kailangan mo as long as kaya namin sagutin, mga quiz. Price natin doon is yan, $4,699 for 1-year access. So, I think yung 1-year access matagal na yun. Kasi recently, may nag-enroll nung January. And siguro in 2 weeks time or 3 weeks time nagkaroon na ng client. So, ROI na agad, no? So, that's $4,699. Hindi na magtataas yan, mga quiz. Sweet spot na yan sa amin.
So, 4,699 for 1 year access. And sa ngayon, hindi ko kasi siya pwedeng ilibre kasi pagka nilibre ko to, hayaan lang or matitik for granted lang eh. So, kaya siya may bayad para at least i-grind nyo and magkaroon kayo ng motivation na mag-ROI dun sa course, no? Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Wala namang pilitan. And kung tatanungin mo kung updated ba yung mga modules, yes, we do updates regularly mga kuys. So, don't worry. And bakit siya worth it? So, ngayon, yung Tech VA or high level or AI automation, hindi siya masyadong saturated and high-paying niche talaga siya, no? So, nakita nyo naman yung mga pinakita ko kanina. So, mga $20 per hour, mga ganyan. So, hindi siya yung typical na VA na rates, no? If you can focus on either AI automation or go high level or pareho, sobrang laki na magiging outcome mo dito or sobrang ganda na magiging outcome mo dito, mga kuys. Totoo lang, mahirap talaga to mga kuys, Hindi ko naman siya sinasabing madali. So, pero kasi lahat naman ng inaaral nakaka-stress eh. So, doon ka na sa worth it na stress, ika nga, no? So, kung may stress ka lang din, doon na sa nakakabago ng buhay, mga kuys. Ayan, ito yung mga testimonials namin. Ayan, meron dyan, 15 years ng housewife, nagkaroon ng client. So, as a starting point, she is now earning $10 per hour sa client niya. Then, ayun, second full-time client daw for $10. Tapos, ayan, one-time project, binayaran siya ng 32,000 pesos. Ayun yung sinasabi ko na nag-enroll ng January. Then, after 2 weeks, meron ng client. Tapos, alam ko, meron pa siyang interview ulit. So, sana makuha niya. And, ayan, iba pang mga, mga quiz, mga testimonies. Yan, 85K yung isa, bonus lang daw niya yun. So, yung isa, $10 per hour din. So, mga nagsisimula pa lang yung mga yan, no? So, imagine yun, mga quiz. Ang laki talaga ng earning potential sa niche na to. Pero, syempre, kung ayaw mo naman mag-sign up, okay lang din naman, no? Hindi naman tayo namimilit. Meron tayo dyang free resources sa YouTube channel natin. So, check mo na lang, quiz. Kung tingin mo, bitin yung mga modules na yan and gusto mo ng support from the community, that's the time na mag-sign up ka, no? Pero yun nga, sinasabi ko, hindi ka naman required mag-sign up sa kahit anong course para matuto. Ang daming resources sa YouTube. Yun nga lang, syempre, sariling sikap yan, no, mga quiz. Kung may tatanungan ka man, obviously, hindi agad magre-reply. Pero syempre, kung mag-reply agad, edi swerte, no? Pero kasi kung libre kasi, mahirap Saka sabog-sabog kasi yung resources. Whereas, kapag nang sign up kayo, structured na yon and merong community na mapagtatanungan. So, ayun yung advantage, no? So, pero yun nga, sinabi ko, wala namang pilitan sa pag-sign up. Nandyan yung mga free modules namin para sa'yo, kung wala ka pang budget or kung ayaw mo talaga, no? So, you can consume that. No problem. And, ayun, that's it for this webinar, mga kuys, about technical virtual assistant. So, let's upskill together, mga kuys, para hindi na tayo mapag-iwanan. And, andyan yung AI para magstay. So, depende na lang sa'yo kung mag-a-adapt ka or mag-i-stay ka sa comfort zone mo. That's it for this video. Thanks for watching and see you on the next video.